Ready. Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik inyo kaibigan na marami na po ng pagdaan. Kaya nagbigay po ng payo, siguradong pangmalakasan. It's me, your one and only, Payong Kaibigan. And on today's video mga kapersa, pag-uusapan po natin kung ano po yung mga requirements or mga dokumento na dapat nyo pong ihanda. Just in case na kayo po talaga ay kailangan pumunta ng POEA para po mag-process ng inyong OEC or ng ating Overseas Employment Certificate, diba? In most cases po, yung mga kailangan po talagang pumunta ng POEA ay yun pong kahit babalik po sa kanilang dating employer, same employer pero first time po nila magbakasyon. Para din po doon sa mga kababayan natin na nagpalit po ng kanilang employer, ng kanila pong job site, and then yung hindi po nila ma-access yung kanilang online or e-registration accounts sa POEA at hindi po sila makapag-generate ng OEC exemption for whatever reason, so wala po silang choice kundi pumunta po ng POEA at dyan po kumuha ng OEC. Actually, yung OEC po na ito, mura lang po siya, parang 100 pesos lamang po yata yung printout po niyan. Ang medyo nagpapamahal lang po sa kanya ay yung mga kakabit po na gastusin, di ba? Okay? So, wag na po nating patagalin pa. Just in case po na bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload po na video si Payong Kaibigan. Yung una po na dapat nating dala at wag po nating kakalimutan ay yung printout at photocopy ng ating balik manggagawa online appointment. Napaka-importante po yan guys. Hindi po kayo makakapila dyan sa POEA pag wala po kayong appointment. Diba? Ang binibigyan lamang po nila ng konsiderasyon ay yung mga kababayan nating OFW na may flight na po either mamayang gabi or kinabukasan or the day after. Pero kung ang biyahe mo po ay mga sa isang linggo pa, unfortunately kahit umiyak ka po dyan ay hindi ka po nila papansinin. Just in case naman po na nandyan na po kayo sa opisina ng POEA at wala nga po kayong appointment at hindi po kayo marunong, so isang tip ko po sa inyo ay pwede nyo pong i-approach yung mga security guards. Alam po nila kung saan po dyan yung mga pwedeng tumulong sa inyo or pwede po kayong lumapit sa mga nagfo-photocopy at may mga internet po sila, internet shop. Yun guys ay nag-aalok din po sila ng serbisyo na gawan po kayo ng online appointment. Of course, may mga babayaran po kayo, siguro mga 100 to 150 pesos po yan. Okay? So, pangalawa po, siguraduhin lamang po natin na siyempre meron na po kayong appointment at dala po ninyo yung inyong mga dokumento. Siguraduhin po natin na nagmamatch po yung ating mga dokumento na dala, di ba? Sa ating online appointment. When I say nagmamatch, yung spelling po ng inyong mga pangalan, di ba? Yung pangalan ng inyong mga kumpanya, birthday and whatever. So dapat po nagmamatch po yan sa passport nyo. And then of course, a proof of employment na dala-dala nyo sa visa nyo. Kasi pag hindi po yan nagmamatch, unfortunately, hindi rin po kayo papapasukin. Okay? Next one, dapat po, ito napaka-importante din po nito, yung photocopy at original po na verified employment contract. Diba? Pag sinabi po natin verified na employment contract, syempre dapat po na verify po yan sa polo or sa embassy ng inyong pinanggalingan. Pwede rin po magpa-verify ng contract dyan sa Pilipinas, pero it will take some time. Kaya guys, kung kayo po ay pauwi at iniisip nyo na po na sa POEA po kayo kukuha ng OEC, might as well, bago po kayo umuwi ay magpa-verify na po kayo ng inyong mga kontrata sa pinakamalapit na polo kung saang bansa po kayo naroroon. Okay. Siyempre, dapat dala din po natin yung kopya, di ba, ng ating valid na working visa. And then of course, yung ating original at photocopy ng ating valid passport. Napaka-importante din po yan. At yung mga supporting documents para po mapatunayan na talaga tayo ay OFW, yung certificate of employment natin, yung company ID, kung may latest po kayo na payslip, at kung may kopya po kayo ng inyong mga residence ID, like ICAMA, napaka-importante din po na
maipakita po kayo niyan sa POAA. Okay? And then syempre, yung ticket, kopya po ng inyong confirmed flight ticket. And ito nga po sa usapin po ng compulsory insurance. So ayun na nga, may mga nagsasabi na talagang pwede po, tinatanggap po sa POAA just in case may insurance man po kayo sa inyong bansa na pinanggalingan. So dalhin nyo po yan. Pero syempre, make sure nyo po na yung insurance policy na binibigay sa inyo sa bansa kung saan po kayo nagtatrabaho ay covered po yung life, repatriation at emergency medical evacuation. Diba? Otherwise, pwede po nila kayong i-deny yung insurance na yan at pagbayarin po talaga kayo ng compulsory insurance na yan. Kung hindi po ako nagkakamali, yung presyo po ay nagre-range around 1,800 to 2,000 pesos po yung insurance premium sa loob po ng 1 taon. Okay. And syempre, next one is yung pag-ibig. Diba? Kasi nga merong kasunduan yung ating OWA at ang ating POAA na yun nga, dapat po ang requirement po doon ay magpakita lamang ng pag-ibig, di ba? Na membership ID. So, marami po talaga tayong naririnig or nababasa na sa POAA po, yung mga kababayan nating OFW ay nire-require po sila na magbayad ng kanilang pag-ibig. So, around 200 to 300 pesos lang naman po yan, guys. At iyan naman po ay mapupunta po sa inyo, di ba? Bilang savings nyo po yan. So, hindi po requirement, hindi po mandatory, hindi po kayo mapipilit ng ating POAA na magbayad po ng SSS at PhilHealth. Okay, para naman po doon sa ating mga kababayan na nakapag-generate na po ng OEC, online OEC exemption, so wag na po kayong mangamba dahil sa airport naman po ay hindi na po kayo hahanapan ng mga kopya ng insurance na yan or pag-ibig na yan. Kasi guys, di ba, kung nakapag-generate na po kayo ng OEC exemption online, dapat sapat na po yon. Kasi yun ay parang nagsiserve na rin po na exit clearance ng isang OFW na siya po ay napatunayan na legal po ang kaniyang pagtatrabaho abroad. At para din po maintindihan po natin yung purpose kung bakit po kailangan po talaga tayong magkaroon ng OEC na ito at dumaan po sa POAA. Siyempre po para maiwasan po ng yung mga illegal po ba na trafficking, yung mga dumadaan po sa illegal recruitment. So yun po yung isa po sa pinipilit po na i-minimize or i-contain po ng ating gobyerno para at least lahat po ng ating mga kababayan na mag-abroad or magtatrabaho abroad ay legal po sila. Para at least just in case anuman po ang mangyari, sila po ay covered and protected. Okay? So just in case po may mga katanungan po kayo or just in case may mga importante po akong detalye na na-miss out, di ba? On today's vlog ay pwede nyo pong ilagay yan sa ating comment section dyan. And just to add on, based on my experience din, nung kumuha po ako ng OEC sa POAA, ay ni-require po ako na i-update yung aking OWA membership. So ayun na nga po. So, isipin po natin guys na porket ganito po yung naging experience ng isa nating kababayan sa POAA na ito ay hindi po yan applicable na sa lahat kasi magkakaiba din po kasi yung implementation ng bawat POAA office. Unfortunately, dapat nga po align po yung standard po yan at uniform across all pero hindi po talaga natin maiiwasan yung minsan may pagkakaiba po sa implementation process. So, sana po yun na nga as much as possible, dalhin po natin yung mga requirements or mga dokumento na hinahanap po nila para at least mabilis lamang po na tayo po ay makakuha ng OEC dyan sa POAA. So marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless.